appeals. Technically, hindi yan appeal. Ha? Hindi yan appeal. Ang sinasabi natin sa mga videos natin, that is a special civil action on certiorari. Diba? Ang hinihingi natin dyan, si Court of Appeals to issue a prerogative writ finding grave abuse of discretion on the part of the NLRC in arriving at the decision. Diba? Merong grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction in deciding yung case. Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. And again, good morning sa mga followers natin sa FB page na TPY Elvin, saka sa mga subscribers natin dyan, YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. Doon sa mga first time tayo mapanood, sa mga new viewers natin, look around. There may be other videos which you may find helpful sa mga concerns ninyo. No? And pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang subscriber natin na kung kailan daw ba niya malalaman yung quote-unquote appealan niya sa Court of Appeals dahil nanalo sa labor arbiter, ni-reverse sa NLRC, so umakyat siya ng Court of Appeals. And then pinagko-comment yung respondents kung hanggang kailan daw. So, this is merely procedural, pero i-address natin kasi marami sa inyo ang may mga nasa ganitong stages na ng inyong kaso. No? So, I know na pag may mga kaso kayo, napaka draining no ng time sa inyong stress level no, nakakadagdag yan, and then anxiety no as to kung ano ba magiging resulta no at that level ng inyong mga kaso. Nonetheless, this video will give you what to expect in terms of time para matanggap niyo yung mga decision, resolution, and to manage your life properly. The case, kung ano man yan, should not destroy you. But to improve your life, to learn from it, and of course, para ma-manage ninyo no, ang mga pangyayari. So, bago tayo proceed, allow me to shout out yung mga masugid natin taga-subaybay, followers natin, subscribers natin, regarding ito. Alright, so question ng ating subscriber, LA, nanalo siya, na-reverse nung nag-apila sa commission yung respondents, and then umakyat siya sa Court of Appeals. So ngayon, pinagko-comment ng Court of Appeals yung respondents doon sa kanyang final sa Court of Appeals. So, gaano na ba katagal yan? Well, ang para doon sa mga hindi pa masyado familiar sa procedure, i-run down ko muna no, yung quick overview ng steps sa pinagdadaanan ng mga labor case bago umakyat yan din sa level na kung nasaan itong ating subscriber sa ngayon. So first step na lagi is SENA, hindi na nagkasundo, mag-referral yan, akyat kayo sa labor arbiter no, in a formal complaint of the decision si arbiter. Take note, walang MR dyan ha. Marami tayong mga subscribers and followers na lumapit sa atin na nag-MR sa decision ng labor arbiter. Huwag kayong mag-MR sa labor arbiter. Dumiretso na kayong appeal sa NLRC Commission. So, labor arbiter, NLRC Commission, na-reverse yan. No? And then, pagka nag-MR ang natalo sa NLRC Commission, natalo, pwede siya mag-MR. Nag-order, deny yung MR, tapos na ang kaso. Magkaka-entry judgment na yun. Then, pag umakyat sa Court of Appeals, is a totally different case. Treated yan as totally different. Kaya pwede ka na mag-execute actually kung ikaw yung complainant sa level ng labor arbiter pa lang, no? Sa labor arbiter. Babalik kasi ang kaso dyan, no? Pagka nagkaroon ng entry of judgment from the NLRC Commission, akyat yan, babalik yan dyan sa labor arbiter. Yung tawag dyan, court acto, no? Yung pinanggalingan ng
kaso na court. So, which is the labor arbiter. Now, yung nangyari dito sa question niya is, nung na-reverse siya sa NLRC Commission, umakyat siya sa Court of Appeals. Technically, hindi yan appeal. Ha? Hindi yan appeal. Ang sinasabi natin sa mga videos natin is a special civil action on certiorari. Diba? Ang hinihingi natin dyan, si Court of Appeals to issue a prerogative finding grave abuse of discretion on the part of the NLRC in arriving at the decision. Diba? Merong grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction in deciding yung case. Yan ang i-allege natin dyan sa Court of Appeals. Na. So, ang special civil action na yan, pinag-file natin na papel dyan, ang title yan is Petition for Certiorari under Rule 65 ng ating Rules of Court as amended. So, sa Rule 65, siyempre, sinasabi na natin, yung mga grounds, unang step niyan is titingnan kung pwedeng bigyan ng due course, kung tatanggapin. Kasi pag file mo, hindi ibig sabihin tinanggap na agad yan. Titingnan mo na yan ang mag-i-examine ng papel kung na-comply ninyo yung mga basic things na dapat nyo ma-comply. No? And then pag na okay na, bibigyan ng due course yan, maglalabas ng notice yung Court of Appeals about a resolution ng division kung saan ito napunta, kung ano yung susunod na mangyayari. So, the first thing na pwede nilang gawin dyan is sasabihin yan, without necessarily giving due course to the petition, respondent is hereby directed to make comment, no? Within 15 days from receipt of this notice. So, parang ganyan, ano? So, ganyan nangyari din sa ating subscriber. Pinag-comment daw yung respondent at nakalagay naman lang dyan, no? Makikita naman niyo yung kulay green na papel na order na galing sa Court of Appeals. Nakalagay dyan 15 days, no? And then for petitioner na kasing tawag sa iyo dyan, to file yung kanyang reply sa comment. Ngayon, kung nakapag-file ng comment, ang tanong ngayon, gaano katagal dyan sa Court of Appeals? Well, in my experience, sa dami ng kaso nila siguro dyan and sa proseso na pinagdadaanan, a lot 6 months to 1 year sa sarili ninyo para magkaroon kayo ng realistic period to wait sa decision ng ating Court of Appeals, no? So yun ang period, yun time frame na dapat niyo tingnan. And of course, dahil nga na-reverse ka sa NLRC Commission at sa Court of Appeals na, then medyo mahaba talaga ang magiging proseso diyan. So, pag nanalo ka naman na-grant yung petition mo for certiorari, then of course, pwede pa silang umakyat sa Supreme Court ang kalaban mo, yung respondents, no? So expect na mas matagal pa ang magiging ang tatakbuhin ng kaso kapag ganyan. So guys, if there's anything, any question na meron kayo, comment them in the comment box below. And again, napakarami ng mga questions niyo and I'm sorry na hindi natin ma-attend lahat yan, ano? But then again, we are going to have an online discussion sa June 28. Ang kagandahan ng ating online discussion as opposed to yung nagko-comment na kayo dito sa ating YouTube is you can ask questions sa ating Zoom and I can answer you right away doon sa Zoom sa mga questions ninyo, no? So this is a limited slot event. So ibig sabihin dahil sa Zoom ito, hindi ganoon karami ang ating ma-entertain dito, konti lang, no? So limited slots, paunahan na lang, and then ito nga pala, no, we don't do this to make money. That's why 150 lang dito yung joining fee. Pang internet lang to, ang bagyo lang sa internet. And of course, pag kayo naman kasali, you need to have some form of investment para mabigyan nyo ng value ito pinagagawa natin, ano. And of course, yung mga staff na mag-assist sa atin, mag-connect sa atin sa Zoom, mag-facilitate ng lahat, mag-collect ng mga pangalan ninyo and everything. So they need to be paid also. So doon lang mapupunta yan, no. Again, we're not doing this, no, to earn money. We have our livelihood elsewhere. Hindi ito yung ating kabuhayan. We just want this para mas interactive tayo, no? Masasagot natin agad kasi wala naman akong time sa dami ng kaso natin. Wala tayo masyadong time na maghimay ng mga comments. So minsan pagka downtime ko, nagpapahinga lang, nasa-check ko yung mga comments ninyo. And of course, pag interactive tayo, then magiging live ang questions natin. And of course, mayroon tayong guidelines. Pag may joining form, no? Mag-joining form kayo, kukunin niyo kay Shane yung staff natin dito. And sa joining form,
Mag-fill out lang kayo, tapos submit nyo sa kanya, then payment ng 150 through GCash yan or online deposit. Sa bangko ko na diretso para hindi kayo matakot kasi baka iisipin ng iba mas scam sila, no? So yung video account ko yung nilagay dyan, tapos yung GCash account din, ano? So para ano tayo, transparent lang, ha? Oh, walang scam, ha? So with that guys, thank you for watching and I hope to see you in my next videos.